Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Kamakailan nga ay katatapos lamang po ng 2023 Barangay at SK Elections o BSKE. Bagamat kahahalal lamang nila ay tila yata hindi na matatapos ang pamumulitika sapagkat ang susunod na eleksyon ay itong darating na 2025. Next year na po yan. So ngayon ay hindi po natin mapapagkaila na election year na po muli. Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga bagong halal na barangay at SK officials at ano ang ibig sabihin nito sa mga local government officials. Ngayon pa lamang po ay nauuso na ang ugnayang barangay kung saan pinapatawag na ang mga barangay officials para makipagbalitaktakan ang mga namumuno sa kanila. Pero bago ang lahat, alamin natin ang mga posisyon na tatakbuhan ng mga nagbabalak ng mga nakaupo at mga aspirants. Simple lamang po iyan. Basta hindi kasama ang presidente at vice-presidente, ang kapitan at kagawad, lahat ng posisyon mula senador pababa ay paglalabanan. Ano-ano ang mga ito? Naandyan ang senador, congressman, governor, vice governor, board member, city mayor, city vice mayor, city councilor, at ang mga municipal mayor, municipal vice mayor, at municipal councilor. Yan ang paglalabanan next year. Ang dami, ano? At itong October na kags ang filing ng kanilang Certificate of Candidacy. Ayan, mag-comment muna tayo ha. Kita nyo, katatapos na ng BSKE. This year, magfa-file na ang mga local and national prospective candidates ng kanilang Certificate of Candidacy. Napag-usapan na natin yan at maaaring mababalikan natin ulit kags at saka SK sapagkat baka naman meron mga subtle differences yung pag-file noon tsaka yung mga pag-file ngayon. Actually, itong tinatawag natin na midterm elections, kags eh. So, mga senators, down to the board members and the city councilors. Alam mo ba, kags, itong taon na to, ang pinaka-iniisip ko talaga is pareho kaya ng pinatupad ng COMELEC noong time of barangay elections ngayon na national at local elections na after mo mag-file, you are not allowed kasi it will be count as premature campaigning. Kayo ba mga kabarangay, yan din po ba ang inyong inaabangan? Malamang. Sapagkat sobrang stricto ang nangyari. Bawal t-shirts, bowlers, hats. Eto. Hindi mo masasabing small time ang mga tatakbo. Ito na ang sinasabi natin, kags, na another challenge to the COMELEC na naman ito. So tignan natin. Nag-stricto ka sa amin. Di sana naman matuloy-tuloy mo yan para tuloy-tuloy ang aming paghanga sa iyo. Ayun ko. May. Ayun pa, abangan po natin yan mga kagawad kung paano po ang magiging patakaran po ng COMELEC ngayong darating na eleksyon. Bago po lahat, balikan po muna natin kanina dahil meron po tayong pabitin na question kanina bago po nagtapos ang ating segment. May mga balak pa po ba kayong tumakbo sa susunod na eleksyon? Yun. Especially high profile na po kayo bilang former barangay officials. Marami na rin po ang nakakakilala sa inyong mga kags. Unahin po muna natin si Kags Marie bilang 16 years elected official. Mag-declare ka na. Alam mo mga kabarangay, siguro sa ngayon we're not closing our doors para sa opportunity na pwedeng dumating. Lalo na matagal na tayong napamahal sa public service. And sa katunayan, Kags Butch, I am very thankful and grateful for having this show sa Barangay Tayo. Kasi it's like continuing my public service. Hindi lang sa barangay namin, but beyond Barangay San Valley as well. So sa ngayon po, again, pwedeng yes, pwedeng no, pero mukhang yes na nga, Kags. Oo, kasi parang, di ba, medyo hanging in the air to ha. Next year ang barangay election eh. Opo. Pwede kang bumalik Most next likely. year. Yes po. Actually po, siguro kung matutuloy ang election ng barangay, I would still run. I would be honest po sa ating mga kabarangay. Sa position po, will know. Yes. Kayo po, Kags Butch. Ako, kagaya ni Kags Marie, hindi mawawala ang pagmamahal ko. At saka alam mo naman,
nung last year, hindi ako nangampanya, nangangati ako. Gusto ko talaga, naiingit ako sa mga tao eh. Sarap mangampanya talaga eh. Ang sarap umikot, ang sarap bang, alam mo na, alam ng mga kabarangay natin yung sinasabi ko, lalo-lalo na yung mga nakaupo tsaka yung mga tumakbo last year. Pero ako, ang pananaw ko ngayon, sa barangay pa ba? Di ba? Or dahil lang ba, sabi mo nga, SK, na medyo may mga marami na nakakakilala ngayon, medyo shoe-in yung sa barangay, di ba? Kung kagawad lang. Pero hindi natin pwedeng ilang yan. Pero nandun pa ba yung interest ko, di ba? Ako ang interest ko kasi, pag ako tatakbong sasabihin nilang walang kapana-panalo si Kagawad Butch dyan. Yun ang gusto kong something higher than me, something na mahirap abutin pero alam mo pangarap nating lahat. So hindi ko isasara, pero kung sasabihin niyo sa barangay, hindi natin masabi, pero lagi akong bukas. Parang politiko yung sagot, no? Wala ganun. In other words, wala akong pera, pahingin pera, pangampanya. Kanina naman po, sasabihin ko po sana, pang beauty queen po ang sagot ni Kags Marie. Pero ayun nga po, hindi naman po nawawala yung pagmamahal po sa public service. Kaya tignan po natin next year kung ano po ang mangyayari. Ikaw wala ka sa politika, SK ha? Pero Naku sa po ngayon, kasi, masaya na po ako sa ating programa. Pero ayun nga po. Sabi po ninyo ngayon, election year na po. Ibig po sabihin, ito na po ulit yung favorite ni Kags Butch, ang Commission on Elections, na nag-anunsyo na magkakaroon po muli ng voter registration February to September. And they have yet to finalize po yung exact schedule. Ano po ang comments po ninyo dyan, mga kagawad? Ako, importante. Doon sa mga hindi nagpaparehistro at mga nag-18 na, 18, magparehistro kayo. Importante ang boses ninyo kasi from senator hanggang konsehal, hanggang ano yan, masaya ang eleksyon na at tulong nyo sa bayan na ito na naman ako, sabihin ko na naman yung mga vote buyers at vote sellers, no? Pero nako, please lang, magparehistro kayo nang mas ma-outnumber natin yung mga nagbebenta ng boto. Tama ka dyan, Kags Butch. At ako naman, ang masasabi ko naman, aside po sa magpaparehistro tayo, sana siguruhin naman natin na boboto po tayo. Kasi every vote matters, every vote counts. Ayan po. Napakagandang paalala po niyan, Kags Marie. Kags Butch, may Sasabihin ko lang na along with that, magsusuri tayo, pag-aralan natin ano ba ang trabaho ng konsehal, difference ng governor sa mayor, yung mga ganun, para alam natin kung sino binoboto natin. Mag-aral din tayo mga botante. Ayan po, maraming salamat po mga Kags. And of course, after po ng voter registration, kailangan din po ang filing ng COC. Ito po, mahalagang katanungan para po sa mga barangay officials. Pwede daw po bang makilahok or tumakbo ang mga kapitan at kagawad for local or national position sa darating na 2025 elections? Wow, oo nga. Ito ang tanong dyan Kags Marie. Nakaupo halimbawa kami, katatlo kaming kagawad. O halimbawa si SK may naging kapitan. So barangay officials kami. Ito na, local elections na. O kaya midterm elections na. Pwede ba kaming tumakbo? Kailangan ba namin mag-resign? Kags, ikaw unang sumagot. Actually po, pagdating po sa barangay officials, pagka interested kayo tumakbo for higher position, you don't have to resign. Hindi na po kailangan na mag-resign kayo dahil unang-una ang barangay po is considered as non-partisan. Kaya po, kung tinatanong ng ating mga kabarangay na mga kapitan at kagawad na nagdanais lumahok as city councilor or municipal board member, hindi nyo na po kailangan mag-resign. Kasi automatic naman po yan. May succession ruling naman tayo dyan, Kags Butch. Kapag kapitan ka, for the meantime, ang mag-command po muna is yung ating number 1 kagawad. But then again, hindi po kayo considered naman na wala na sa posisyon. Yan. Tama po, wala ho akong babaguhin sa sinabi ni Kags Marie. Pero siguro, ang kalakip na tanong nito, halimbawa ako ay barangay treasurer. Magre-resign ba ako kung tatakbo akong konsehal sa munisipyo? Opo, applicable po yung mga pinag-usapan natin last year, pwede niyong balikan. Pero sa bagay medyo malayo pa naman babalikan natin ulit ito. I-review natin ulit kasi kalakip ng election na to talaga mga barangay officials dahil ito na naman, lalapitan na naman tayo ng mga
mga boss natin na nagtatrabaho sa taas. At siguro naman meron din kami masasabi ni Kags Marie kasi ako ho nung araw tumakbo ho ako ng konsehal natalo ako konsehal ng Parañaque. Marami ako masasabi kung bakit ako natalo. Yan, magbibigay na naman tayo ng mga strategy na wag niyong gayahin si Kagawad Butch. Ito ang ginawa niyang kapalpakan. So, mapapag-usapan natin sa paglaon-laon. Opo, maraming salamat po mga kagawad. Ito naman po, paano daw po ang ini-expect nating galawan ngayong election year? Nagkakaroon na po ng ugnayang barangay. Tipong importante na naman ang mga barangay officials ngayon hanggang election. Actually, nagagamit na rin po ang mga barangay officials ngayong may move ng People's Initiative sa Kongreso para mabago ang saligang batas. Ano po ang masasabi po ninyo bilang mga kagawad na pinagdaanan po ang mga ganito? Kags? Ako muna. Ikaw muna, Kags. Sige, kasi dati na-experience ko yan ng presidential elections talagang lalapitan talaga tayo ng mahagawa. Hindi lang ng mga mayor natin. May dumalo pa nga sa amin, presidential candidate. Yes, I remember that. Yes, tapos pinangako rin yung Magna Carta, pinangako na may extend. Talagang very busy itong taon na to para sa mga bagong upo at saka yung mga na-re-elect na mga hagawad at saka kapitan dahil election year po ito. So, ngayong election year, makakarinig na naman tayo. Of course, politika, walang masama sa politika. Lalapitan po talaga tayo. Wala hong masama doon. Pero, bukas ho ang isipan natin na ipapasok na naman yung Magna Carta. Ipapasok na naman sasabihin, 5 years na kayong mga hagawad. Hindi na kayo 3 years. Boto nyo kami at ipapasa natin yan. O kaya, magkakaroon kayo ng mga bagong mga perks. Ganito, blah, blah, blah. Napag-usapan ho natin yan noon, pwede nyo hong balikan. Ngayon, bukas na ho ang ating mga isip. Hindi naman natin tayo makikipagdebate sa ating po. Tutungo lang tayo, papalakpakan natin sila. At sinasabi ko lang, bukas na ang ating mga isip. Iba na ang mga barangay officials ngayon. Talagang may mga alam na. Salamat sa dalawang kasama ko at sa DILG at sa mga tao nagpupursige na dapat may mga alam ang ating mga nakaupong barangay officials. Tsaka tingin ko niyan, Kags Butch, dagdag ko lang, no? Medyo kulang yung sinabi mo pa, may isa pa. Ang pinaka talagang ilalabi ngayon is for barangay extension. Yes. Tingin ko, that will be one of their agenda. At sasabihin sa ating mga lingkod bayan, lalo na sa barangay, na ito yung kanilang ihahain pag sila ang naupo na naman na bilang congressman at the same time senator, na kung saan sila ang maglalabi nito sa Kongreso at sa Correct. Senate. Idadanggal sa atin yan. Pero, oo nga kasi alam mo, Kags Marie, yung election, di ba, next year, midterm, di ba? Pagkatapos yun, May yan, May ba? Sorry. May. And then December 2025. December ang barangay. parang nanganganib, sa tingin ko lang medyo parang nanganganib yun kung matutuloy o hindi. Pero sabi nga ng Supreme Court na napag-usapan natin last year, na unconstitutional yung ginawa ng Kongreso na pinospone nila dati. So, kaya nga naging 2 years lang kayo ngayon. So, ngayon, ay importante, ano ang kanilang gagawin para mapospone. Pero malayo pa. Hindi natin alam kung ano mangyayari pa. Pero masarap pag-usapan ngayon para handa tayo. Yes, at mainit na usapin na yan sa ating mga barangays. Kasi nakadepende rin sa midterm elections ang magiging senaryo ng ating mga barangay kung magkakaroon ba ng election by 2025. Alam niyo po mga kagawad, ang madadagdag ko lang po dyan, sana po pagdating po ng susunod na taon, hindi po lang matulad sa nangyari nitong nakaraang barangay elections na ang dami po mga last minute na pagbabago. Dahil nakukulangan po ang ating mga officials, mga aspirants, candidates, pagdating sa paghahanda para dun sa election. Alam mo na pag-practicean tayo mga barangay officials last year pero siguro naman mapaperfect na ng Commission on Election. We always wish the COMELEC the best of luck. At sana kung ano yung pagka-stricto nyo noon ganun din sana ngayon. Opo. Maraming salamat po mga kagawad. At mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa ating third segment, may mga ilang katanungan pa po tayong sasagutin. May mga updates po tayo tungkol sa Chacha at may mga babatiin po tayong mga magagaling na officials ng iba't ibang mga barangay. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa po kami dito lang sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.